Hi guys! Welcome back! Oh my God! Ang tagal kong hindi nakapag-vlog, pero alam niyo naman kung bakit. And ito na yung araw na yun, guys. Ito na yung araw na pinaghahandaan ko. Siguro mga 2 months ako nag-aral para dito. Charot! Oh my God! Nasabi ko sa inyo na magpa-vlog ako. Kung ano man yung maging result, i-vlog natin yan. Siguro naman kung... Anyway, sa mga hindi nakakaalam, today pala ang aking interview. Pag nakapasa ako ay isang Koreana na. Or pwede natin gawing dual citizenship, ganyan. Pilipino na, Koreana pa. Pero kung ayaw mag-dual, pwede ka namang Korean lang. Pero ako, sa case ko, magdudual ako. Anyway, ayun. So, ayan, ganyan lang yung suit ko. Andyan yung dalawang bata kasi wala naman siyang plus point pagkasama sila. Since bakasyon naman nila, bakasyon dito ngayon sa Korea, guys, 1 buwan, sinama ko na. Parang mas maganda kasi kung makita nila na na buong family nandun. Alam mo yung ganun. So inaantay na lang namin si Mr. Kim, ipag-pray niyo makapasa ako. Oh my God. 11 o'clock na, sabi ni Mr. Kim bago daw mag 11:30 nandito siya kasi ang interview ka is 1:30 and wala namang 40 minutes yung biyahe doon. So ayun, update ko na lang kayo later. Ang tagal kong hindi nag-vlog. Sana nandyan pa kayo. Siguro meron ng kulang-kulang 2 buwan, no? First time nangyari sa akin yun. Ako naman is kahit may manood, konti, madami manood, lagi naman ako nagvo-vlog, no? Kasi parang diary na kasi namin tong YouTube, eh. Anyway, ayun. Yun. Ano yung nafe-feel ko? Actually, mas kinakabahan ako nung malayo pa. Kasi nung malayo pa, parang, alam mo yun, parang, kailangan ko to aralin. Hala, ganito daw. Maraming ganun. Kinakabahan ako ngayon kasi parang kulang yung kaba ko. Iniisip ko kasi baka pag nandun ako, nakasalang na ako, baka dun ako sumabog yung kaba ko. Alam mo, yun yung mas iniaalala ko. Kasi dapat kinakabahan ako ng bongga ngayon, pero bakit parang wala lang? Parang mamamasyal lang kami. Ano ma-explain yun? Parang, ang kalmado ng, parang kinakabahan ako na hindi ako kinakabahan. Parang, nag-aalala yung isip ko na hindi kinakabahan yung puso ko. Ganon! So, siguro kasi isa rin sa reason is si Mr. Kim hindi niya ako pinapressure. Sabi ko, paano pag bumagsak ako, ganyan. Although, alam niya naman na pinaghandaan ko to. Siguro 2 months din ako nag-aral. Kahit na binigyan nila ako ng 4.5 months. Iba-iba yun, guys. Ina-expect ko nga 6 months and up ang ibibigay nila. Pero, binigyan lang nila ako ng 4.5 months. Yung 2 months dun, parang yung first 2 months ko, hindi pa ako nag-aaral, guys. Kasi parang, meron na, mga malalapit dito na Pinay din na nag-sumalang, na sinabi nila, 1 year ako nag-antay, 8 months ako nag-antay. So, para sa, masyadong maaga kung mag-aaral ako, parang ganun. So, yung pala. Kinabahan naman ako dito. May alarm, guys. Masyado daw mainit. Uminom daw ng maraming tubig. Ganyan. May mga ganyan. Anyway, ayun. So, update ko na lang kayo later. Sinabi ko naman sa inyo na bumagsak, pumasa, update ko kayo, and ayun. Tapos na exam ko, guys. Interview. Obvious ba? Tingnan nyo naman itsura ko. Nandito kami sa mall, kakain lang kami. Na-stress ako. Okay lang ba? Bukas ko na kayo balitaan kung bukas naman talaga pala yung balita. Bukas pa malalaman kung pasado or bagsak. Bukas ko na rin share sa inyo yung mga share ko sa inyo yung mga, kasi meron din akong viewer na alam ko na nandito sa Korea. Lalo na pag nandito sa lugar ko, kalugar ko. So, i-share ko sa inyo bukas yung mga natanong sa akin. Magbibigay din ako ng tips. So, bukas na lang, kain muna kami. Grabe, nakaka-haggard. 15 questions lang yung binato nila sa akin. Tapos yung isa, sure ako mali yung sagot ko kasi nalito talaga ako. Tinanong niya ako kung saan daw na baryang pera ng Korean nakalagay yung tabutap. Hindi niya basta tabutap. Ano siya, historical na gamit. Mali yung sagot ko. The next day. Oh my God, guys. Nahatid ko na yung dalawa. Pupunta ako supermarket. Tsaka, gusto ko sana i-kalma yung sarili ko kasi
Di ba nga ngayon ako nag-aantay ng result? So ngayon ako itetext umaga kung pasama ako o bagsak ako. Hinatid ko yung dalawa. Naglalakad kasi kami papunta sa school. Kasi hindi ko alam, sanayan sila maglakad, ayaw nila magsasakyan. Sobrang malapit lang naman. So pagkatid doon sa kanila, bumalik ako dito sa sasakyan para mag-supermarket, tapos mag-drive sana. Ayan. Kasi isa yun sa ano ko. Isa yun sa ginagawa ko kapag alam mo yun, yung parang ano bang tawag dito, yung maalis ang stress. Basta gusto ko yung nagdadrive ako, tapos nakikinig ng music, mga ganyan-ganyan. Gusto ko yung nagjo-joyride kahit naangkas ako, tapos nakikinig ng music, or kahit na ako yung driver. Basta gusto ko yung nagjo-joyride, tapos nakikinig ng music. Paulit-ulit. Basta ganun guys. Sana yung bahala kong gawin ngayon. Kasi nga, hindi ako mapakala. 3 o'clock na ako nakatulog. Oh my God. 3 o'clock na ako nakatulog kasi hindi talaga ako sure kung papasa ako guys. Oh my God. Kasi meron ako isang hindi siguradong sagot. Hinulaan ko siya. Tapos yung isa, mali talaga na paglabas ko, sinabi ko na sa i-share ko yun mamaya-maya. I-check muna natin yung result ng sabay-sabay. Guys, nag-text na sa akin. I cannot. Mag-pray muna tayo bago ko buksan. Lord. Sana pasado talaga ako. Pero kung hindi ito ngayon yung time para sa akin, okay. Magre-retake ako ng kahit ilang ulit. Kasi gusto ko talaga ma-Korean. Hindi ma-Korean, kumbaga ma-dual citizen. Kasi syempre, ito yung kailangan ko. Nasa Korea yung family ko. Alam niyo yun? Gets niyo? Anyway. Oh my God. And yung mga na-question sa akin guys, na-remember ko na yung 10. Na-send ko na rin kay Jennifer, kay ate. Kasi si Jennifer yung susunod. Maybe next month siya na. Oh my God, nag-text na guys. Ayan. Ayan. Nakikita nyo, meron pa siyang nakalagay na 1 na orange. Ibig sabihin, hindi ko pa siya na-open. Ayan ang text na inaantay ko. And kahit guys na nakita na dyan, wala pa rin yung result. So, ang nakalagay lang dito is anyong hasayo, Hernandez Ellie Rose. Miss Hernandez Ellie Rose. Ito ay, bla bla bla. Oh my God! Buksan natin sabay-sabay. Lord, please. Lord, please. Oh my God. Yung kaba ko. Oh my goodness. Oh, kayo umalam. Kayo umalam. Kayo umalam. Kayo umalam. Nakikita nyo ba? May word ba na hapkyok dyan? Hapkyok means pass. Oh my God. Ay! Pasado ako! Ha? Pasado ako! Hapkyok, oh my God! I cannot! Oh my God! Pasado ako! Wait lang. Wala akong tubig dito. Pasado ako! Korean citizen na ako. Ay, char. Hindi. After 6 months, kailangan ko pa mag-oath taking. Oh my God! Oh! Sulit yung pinag-aralan ko. Thank you, Lord! Pasado ako. Hindi ko muna ibabalita kay Mr. Kim. Ipaprank ko siya. Kailangan sad face ako. Bagsak ako. Ano ba to? Ang tanga-tanga ko. Ang dadali na ng mga natanong sa akin. Ganyan. Kasi alam ni Mr. Kim, guys, na hindi ko nasagot yung laman ng shibon or yung 10 cents. Kasi, ay mamaya ko na nga i-share sa inyo. Ano ba yan? Gusto ko rin kasi mag-share ng experience ko nung nag-aaral ako, ano ba yan? Naiyak ako. Hindi tayo iiyak for today's video. Nung nag-aaral ako, tapos, paggabi, umuwi. Ay, mamaya ko na i-share sa inyo. Oh my God, pasado ako. I need to calm my nerves. Ay! So, tutuloy pa rin ako sa supermarket. Oh my God. Hindi ko ito inaasahan. Kailangan ko itong i-share kay Ate Ivy tsaka kay Jennifer. Sila yung kasama ko mag-review. So, magtataka kayo, bakit una mo pang babalitaan yung mga kaibigan mo kaysa sa asawa mo na pasado ka? Iba parang kukuha si Mr. Kim. Tsaka si Ate Ivy, alam niya pumasok dun sa site ng immigration. Matalino si Ate Ivy sa computer. Matalino siya sa Korean. Bla 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 bla. Ganyan. Siya nga na, hindi pa nga ako natetext eh.
Sabi ko, walang siya pa. Titignan natin, Ellie, akin na yung ano mo, yung number mo dun sa immigration, yung paper number mo. Check natin kung may schedule ka na, ganyan siya. So, kahit di ko sabihin, alam niya, nakapasa si Ate Ivy, guys. Si Ate Ivy is yung kasama kong nagre-review. Pilipina siya dito rin sa Korea. Nakikita nyo na yun sa vlog. Nakapasa siya. So, ngayon, alam niya. Katext ko na siya kanina. Alam niya at alam ni Jennifer, silang dalawa yung kasama ko na ngayon yung labas, 9:30 yung labas. Kaya sabi niya, kahit hindi mo kami mapaprank, Ellie, kahit sabi yung bagsak ka, i-check ko sa site ng immigration, yung number mo nasa akin, yun. So, I need to tell them. Oh my God. Oh my goodness. I cannot. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Although sila, kagabi pa lang, sinabi na nila, sure ako pasado ka, Ellie. Sure ako pasado ka, Ellie. Pero pag ikaw yung sa sarili mo, kahit na alam mo naman may mga nasagot ka, na dalawa lang yung mali ko, 15 question, sinishare ko na naman. Sabi ko mamaya ako na i-share. Ano ba yan? Hapkyok ba talaga? Hapkyok nga! Ano ba? I cannot believe! I'm so smart! Sa akin nagmana si Junso. Charot. Wait. Hapkyok, diba? Ate! Wag mo muna i-share sa asawa mo. Kasi baka tawagan niya yung asawa ko, i-congratulate ang asawa ko. Mamayang gabi ko pa nga ilolokohin yung asawa ko na nabagsak ako. Baka panira ka ng plano, sis. Alam mo naman, nagtatawagan sila eh. Wag mo muna sabihin sa asawa mo, Yung mga asawa kasi namin, lalo na yung asawa ni Ate Ivy tsaka asawa ko, may common friend sila. So, parang friend na rin sila. Oh, thank you, Lord. Magdadrive pa rin ako. Makikinig pa rin ako ng music. And kayo, mamaya na tayo. Oh my God, sorry kung magulo yung vlog ko kahapon. Nag-intro. Oh my God, hindi ko naman talaga plano na ganito yung vlog eh. Actually, malayo pa lang. 1 month before, sinabi ko na sa sarili ko na i-document ko to ng maayos. Kasi syempre, once in a lifetime to. Pero hindi ganun yung nangyari. So, sorry. Pero diba, this good news. Oh my God. Tatawagan ko yung family ko sa Philippines. Later na lang ha. Tawagan ko muna sila papa. So guys, tawagan ko na lang si Mr. Kim. Mag-aalas 2 na. Ewan ko, hindi ako makatiis. Tsaka feeling ko mas effective kung tatawagan ko siya. Wait lang. Oh my God. Ano ko siya. Hindi kami pwede mag-FaceTime kasi magkaiba kami ng unit. iPhone ako, ano siya. Samsung. So, sa tayo sa Messenger. Siguro, lang, kakatapos lang nila mag-lunch. Sana sagutin. Oh my God. Mukha naman ako masyado dito. Pamagasang. 어떡해, 엘리, 뭘 합격. 축하해. 와, 뭘 합격, 왜 축하해? 잘했어. 뭐 먹고 싶은데? 엘리, 뭘 합격, 진짜. 오빠 알아? 왜 알아? 엘리 얼굴에 써있어. 콧구멍이 벌렁벌렁. 알았어. 합격. 축하해. Bye. 빠먹었어요. 알겠습니다. Bye. 저녁 밖에서 먹어? 알았어요. 네, bye. Sabi sa inyo, kilala niya ako eh. Ba yan? Failed ba? Failed. Ba yan? Sabi ko na nga, sabi niya, nakikita ko sa mukha mo. Yung butas, kasi inaasar niya ako lagi sa butas ng ilong ko. Kapag nagsasalita daw ako, mas expressive daw yung butas ng ilong ko sa mukha ko. Parang gumagano-gano din daw.
Buisit, ano ba yan? Kasi kaya ako na ginawa siyang phone. Hindi ako marunong magdrama, no? Hindi ko talaga mapipigilan yung tawa ko kapag in person. Kaya 2,000 years later. Nasa likod ko yung mga panlamig namin na hindi kayang itago. Nilagyan ko na lang ng cover para hindi alikabukan. Anyway, ayun, mabilis lang to kasi ilang yugto na yung vlog ko na to. Oh my God! Ilang yugto na to. Ito yung vlog ko na divide for at least na buo. Anyway, bibilisan ko lang kasi baka mahaba na rin to. Ayun, share ko sa inyo experience ko kasi may mga viewers ako nandito sa Korea, nakagaya ko rin para may kasi nung ako yung nag-a-apply, naghahanap ako bukod sa listening, meron kasi sa YouTube na mga Q&A, yung mga madalas or mga possible na lumabas, nakikinig ako dyan. Pero naghahanap din kasi ako ng alam niyo yung parang experience ng ibang tao para kung paano yung ginawa nila, kung ano yung setup sa loob ng interview room, mga ganun-ganun. So, wala akong masyado nakitang ganun. So, kaya naisip ko, pag ako, gagawa ako. Ayun. Tapos, kung hindi naman kayo, nasa Pinas kayo, manood na rin kayo kasi nandito na rin naman kayo. Anyway, ayun, tawag dito. Nung nag-apply ako, bibilis ako lang magsalita. Nung nag-apply ako is March, katapusan siguro 29-30, ganyan. Tapos ang sabi sa akin doon, sabi sa amin ni Mr. Kim is, mag-wait daw ako ng 6 months. So sabi niya, 6 months waiting, pero kapag marami nag-a-apply, pwedeng mas mahaba doon. So yung 6 months na yun yung time na binibigay nila para makapag-review ka. Tapos ang requirements na, umiihi yung isa sa kanila, hindi nagsara ng CR, ang lakas-lakas ng tunog. Ayan. Tapos, ang requirements doon, sa akin, ang pinasa ko lang na requirements na galing Pinas is, hindi birth certificate. PSA na marriage certificate, saka ipapa-red ribbon mo yung NBI mo. Ay, red ribbon pa ba tawag doon? Nakalimutan ko na yung tawag. Yung sa papeles, nilalagyan na dati red ribbon tawag doon, hindi ko na alam kung anong tawag ngayon, binago na daw eh. Isipin ko pa ba yung tawag? Wag na, kayo nang bahala kung anong tawag doon. Comment nyo sa baba. Tapos yun, pag napa-red ribbon mo ng NBI mo, tapos mapasa mo dito. Pero yung requirements ng mga Koreans or ng mister nyo, hindi ko alam. Kasi si Mr. Kim nag-ayos nung kanya. Tapos pinasa na namin doon. So, ayan, nung mga time na yun, parang 2 months, hindi pa ako nag-review. Kasi sabi 6 months daw eh. 'Di ba? So, counted as na yun yung akin, April. Kasi March katapusan na ako diba? So, April, May, June, July. Pang-4 na buwan, minessage ako. Exact date, July 7, sabi niya. August 7, sasalang na daw ako. Parang, parang parang 4 na buwan pa lang. Tapos parang, pang-4 na buwan ko pa lang yung July. Tapos August 7, salang. Parang hindi ako umabot ng 5 buwan, no? Parang 4 na buwan at 1 linggo lang, ganyan. Tapos, tawag dito. Buti naman, feeling ko ready na ako nung time na yun kasi malaking tulong din sa akin sila Ate Ivy, si Jennifer. Sila kasing halos kasabayan ko nagre-review. Siguro kung wala sila, yan naman yung walang nagpupush sa'yo. Kasi nag-apply ako guys, wala pa akong alam. Kahit sino, hindi ko kilala. Kahit wala talaga akong alam. Bakit ako nag-apply na wala akong alam? Kasi para ma-push ko yung sarili ko. Matagal ko na kasi sinasabi, magre-review muna ako para may konting alam ako. Like, ang mga bayani nila, mga holidays nila, mga ganyan-ganyan, mga kantahin yung national anthem, mga ganyan, para alam ko na, para nag-apply ako, ganyan. Pero hindi ko siya nagagawa. Parang hindi ka talaga mag-aaral, lalo na kapag gaya ka ng sitwasyon ko na nanay ka, marami kang ginagawa, may mga anak inaasikaso, hindi mo siya magagawa kung alam mo yung walang pressure. So, yun yung ginawa ko, nag-apply ako kahit wala akong alam. Kasi, mahaba naman yung time na binibigay nila. And for me, yung 4 months and 1 week na nabigay nila sa akin, enough time na yun para para makapag-review ako. Actually, yung 2 months nga, di ba, sabi ko sa inyo, hindi talaga ako nag-review kasi ang sabi nila 6 months. So, parang feeling ko masyadong maaga kung magano'n ganyan. Pero, dahil siguro rin sa mga kapitbahay ko, nung mga 2 months na sila Ate Ivy, ganyan, masipag mag-aral si Ate Ivy talaga. Tapos, nagsisend siya, gumawa talaga siya ng GC sa aming tatlo ni Jen para doon niya ipapasa yung mga possible question na lumabas, mga ganyan-ganyan. Tapos yun, ang style na ginawa ko is, ilalagay ko dyan yung mga, dito sa screen, yung mga pinapanood ko sa YouTube. Ayan. Ito, tapos basta lalagay ko dyan, mga pinapanood ko sa YouTube, yan yung mga possible question na lumabas. Pero hindi yung eksaktong question na yan yung lalabas, ha. Kasi ako,
Tapos, wait lang. Tapos, meron din ako pinapanood sa YouTube, ay sa Facebook na Pinay. Every Tuesday and Thursday, nagla-live siya. Ayan. Yung mga Pilipina na nakakapasa, sinasabi nila yung question na nabato sa kanila. Sinasabi nila dun sa Pinay, tas nila live nung Pinay. Pero syempre, yung exact question, hindi mo na yun mauulit. Pero, mahirap. Basta, keywords, yung keywords lang yung tandaan mo. Kasi ako, hindi ako magaling mag-Korean. Ang haba na yata ng video ko. Hindi ako magaling ng Korean, pero nakapasa ako kasi keywords, guys. Like for example, ano bang pwede kong like for example, halimbawa meron silang ano bang halimbawa nakarinig ako ng 1905. Example lang to. Ng 1905, narinig ko siya. Of course, sa Korean, alam ko na yun. Tapos, blah, 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 blah. Tapos, narinig ko yung joyak. So, like, joyak, ganyan. Hindi ko naintindihan yung buong question. Pero, ang sagot doon, ulsa joyak imida. Alam mo yung mga ganon? Alam ko, nagigets nyo yung sinasabi ko. Ang hirap lang kasi i-explain. Basta ganon. Hindi ko talaga alam yung mga buong question. Tapos, ito, like, for example, sa ano nila, yun sa ano ba tawag sa tokguk nila, yung kinakain nila. Ay, madali intindihin yung tanong na yun eh. Pero pinaulit ko kasi yun. Kasi hindi ko alam kung yung malagkit yung tinatanong niya. Hindi ko kasi or yung sabaw, yung tokguk. Sabaw na may malagkit. May dalawa kasi hinahanda dito kapag yung New Year. Sabi ko, pwede pong pakiulit ng tanong. Nung narinig ko na yung word na narinig ko na word na sesame oil. So, sinagot ko yung yung soup. Kasi hindi naman nila yung meron silang mga lagkit parang sa atin pag mga ganyan. So, ganun. Kailangan mo lang tumanda or magpalatanda sa question ng 1 or 2 words, makakapasa ka. Kasi siguro yung iba, ay, hindi pa ako magaling mag-Korean, ganyan, hindi pa ako makakapasa. Guys, sa mga nanonood sa akin na nandito sa Korea, hindi ako magaling mag-Korean. Kasi medyo introvert kasi ako eh. Madaldal ako sa vlog, ganyan. Pero hindi ako makasalamuha sa iba. Yun yung ko. Yun yung hindi maganda sa ugali ko. Anyway, so ayun. Hindi ako magaling mag-Korean kasi hindi ako nakikihalibilo sa iba masyado. Yun. Ayun. So, eto naman yung experience ko. Oh my God, ang haba na video. Nung pumunta kami doon, 'di ba, pinapressure ko pa yung sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, ay, hindi na ako ganyan. Pero, hindi maiwasan na i-pressure mo yung sarili mo, pero dapat talaga hindi. I-relax mo na yung mind mo. Kasi ako, papunta kami doon, inaano ko pa, saan nga ba i-file kapag, kasi tinatanong mga ganyan eh, saan ba ang ahensya ng gobyerno i-file ang divorce? Sabi ko, baka matanong sa akin, saan ang ahensya ba ng gobyerno magpapalit ng pangalan pag na-Korean citizen na? Anong party list nga ba ng presidente? Mga ganyan-ganyan. Inaano ko, ganyan-ganyan. Kasi mahihirap na question talaga yung minamaster ko. Kasi feeling ko, mahihirap yung ibabato sa akin na tanong kasi 8 years na ako dito, mahigit. So, parang, yun yung inaano ko, parang, anong case nga ba babagsak yung gantong kaso? Sino nga ba? Mga ganong, guys, kaya nga, nagbibiro ako kila Ate Ivy sa mga Pinay dito na, pag makapasa tayo dito, pwede na tayo mag-abogado eh. Kasi may mga tanong doon na mismong Koreano hindi alam. Kahit nga si Mr. Kim, pag binabasa niya yung mga possible questions, sabi niya, ang hirap naman ito, kahit mga Koreano hindi alam to eh. Ganyan. So anyway, papunta na kami doon. Tapos kumakanta ako national anthem. Yung kanta ko, tumatalon-talon. Ano yung pirated na CD, nakakalimutan ko yung lyrics niya, ganyan. So sabi ko, hindi. Relax ako, ganyan. Tapos pasok namin doon, ito pa nakakatawa, nakalimutan ko yung birthday ko. Sa Korean. Kasi mahina ako sa number. So, parang, kaya ko naman siya sabihin, pero parang, alam mo yung titirik mo na yung mata ko para mag-isip. Sabi ko, how much more kapag yung ID number ko na, yung tinanong, ilang digits yun. Tapos, buti hindi niya tinanong, as in, ang bait na nag-interview sa akin. Feeling ko, maganda na kasama niya yung buong family niyo pag mag-a-apply kayo. Hindi siya, wala siyang plus points. Pero parang, alam mo yung parang, yung makita ng interviewer na buo kayo, makita nila ang cute ng anak niyo, mga ganon, parang ibabagsak ka pa ba nila kung nakikita nila ang ganda ng family niyo? Alam mo yung ganon? Kasi nakalasalala yun sa interviewer. Kasi feeling ko, nakahelp sa akin yung pagdala ko sa mga bata.
Pero kapag ka hindi bakasyon, wag nyo nandalin yung mga anak nyo kasi parang ang pangit din papa-abstinent nyo para lang makasama. Kasi ako, nasaktuhan lang na bakasyon. Pero depende rin sa inyo. Yun, pagpasok namin doon, tawag dito, hiningi yung ID ni Mr. Kim, hiningi yung ID ko. Dalawa yung tao doon. Maliit lang kwarto namin, 'di ba? Malaki lang ng konti dito. Tapos nandito nakaupo yung pagpasok ko, nandito nakaupo yung isa, nandito yung isa, tapos dito yung table ko. Bali 3 table siya. So bago ako pinaupo, hiningi ID ko, tapos sabi niya, "Anong birthday mo?" Sabi ko pa sabi ko 19 tapos tumitirik na yung mata ko. Tapos sabi niya September 29. Sabi ko, gumano na lang. Tapos, tinanong niya sunod address mo. Kasi na-caught out of guard ako. Kasi hindi ko ina-expect na ganun. Kasi ang explain sa amin ng mga nakaka-experience, tatanungin yung asawa, di ba kinuha nung isa yung ID. Mr. Kim, tinanong rin kasi sa kanya ID number niya. Tapos, papalabasin daw yung mga family mo. Tapos, papaupuin ka daw. Doon ka daw tatanungin ng personal question kung anong birthday mo, kung anong ID number mo, kung saan ka nakatira. Ako, nakatayo pa kami lahat. Nakatayo si Mr. Kim dito, nakatayo ako dito. Parang hindi ba, tatanungin na ba, ganyan. Tapos, nasabi ka naman yung address ko, nung pinaupo na ako, pinalabas na nila sila Mr. Kim. Si Junwa kasi sobrang clingy, diba? So, umahalik-halik siya sa akin, parang ayaw niya akong iwan. Sabi niya, bakit daw sila lalabas? Kaya sabi ko nila, mag-play kayo sa labas. Siguro, parang syempre, nakikita ng interviewer, diba? Ay, ang sweet ng anak niya, ganyan. Feeling ko talaga may points yung wala siyang points, pero feeling ko parang, natutuwa yung mga interviewer ng ganun. Although, hindi nila pinapakita sa face nila kasi poker face talaga sila, guys. Seryoso sila. Kaya dapat hindi ka kakabahan. Kung sa tingin mo na nervousin ka, huwag ka na lang tumingin sa mukha nila. So, ayun, lumabas na yung mga mag-aama ko. Tapos yun, in-interview na ako. Magre-read ka ng story. Tapos, tatanungin ka nila about kung ano naintindihan mo sa story na binasa mo. Tapos, 15 questions. Sa 15 question na hindi ko alam kung ilan dapat ang masagot mo. Pero feeling ko isa yung mali ko. Tapos, after ng 15 question is, papatayuin ka nila, papaanuhin ka nila, pakakantayin ka national anthem nila, which is, nakaya ko naman. Ang unang tanong sa akin is, tuwing kailan ka tatawag ng 119? Sabi ko is, kapag po may sunog. Tapos, okay na sa isa, yung isa medyo masungit. Sabi niya, ano pa? Akala niya naman, madadala niya ako sa sungit niya. Charot! Siyempre, pag nagpadala ka sa mga ganong mukha nila, takakabahan ka talaga. Parang sabi ko na, nag-smile lang ako. Sabi ko, kapag hindi pumasok sa utak ko. Hindi pumasok sa utak ko kung ano yung Korean word ng emergency. Emergency. Pag dito, sabi ko, ano nga ba, sabi ko, kapag po may bigla ang may sakit. Ganyan. Tapos siya na yung nagsabi, pagka mayroong may emergency, sabi ko, na lang ako. Pero pa-smile ako kasi ayokong sobrang maging mabigat yung atmosphere sa loob ng kasi makakadagdag yun sa kaba ko. Tapos yun, sunod-sunod na yung question sa akin. Sure ako na tama yung inaano ko, yung mga sunod-sunod na tanong sa akin. Kasi may table akong ganyan. Parang hanggang dibdib ko yung table. Tapos nakatago yung mga kamay ko. Tapos, inaano ko, tawag dito. Binibilang ko kung nakakatama ba ako. Tinanong sa akin sino yung general na nagtalo sa mga Hapon. Tapos tinanong ako kung sino nag-invento ng Korean language. Tapos mga ganyan-ganyan, ginaganong-ganong ko. Nag-aantay nga ako ng mahirap na question Kasi mga question na yun, pag nag-start ka mag-aral, sila yung unang matatutunan Mga holiday, mga ganyan-ganyan. Nag-expect ako ng mga prosecutor, mga ganyan-ganyan. Ina-expect ko talaga, wala. Tapos nawala, di pa, parang panlima, pang-apat na yata yung ganun ko sa akin. Pero hindi nila nakikita kasi nasa under ng table yung kamay ko. Tinanong ako, nasaan daw yung tabutap? Ang tabutap, guys, sa atin, salita natin is parola. Nasaan coin ang parola? Nasa anong coin yung parola? Ay, oh my God, sabi ko. Hindi kasi ako mahawak ng coin masyado. More on card kasi ako. Naisip ko sa dinami-dami ng hirap na pinag-aralan ko, tatanungin sa akin yung barya kung nasaan yung parola. Tapos sabi ko, nasaan ba siya? Sigurado ako hindi nasa 101 kasi si General Ison siya nang nasa dyan. Tapos sabi ko, nasa 501 ba? Nasa 101 ba? Yun na lang dalaw pinagpipilian ko. Hanggang sa nawala na yung bilang ko sa kamay ko. Tapos ang nasagot ko is 501, which is mali. Nasa 101 yung, yung parola.
Tas yun yung pinilit ko siyang iwaksi. Parang 80% ako nung time na 80% mali ako, pero hindi pa ako sigurado. Pinilit ko siyang iwaksi kasi kung magfo-focus ako dun sa mali ko, hindi ako makakapag-proceed sa next question. Ganun yung nyo. Kapag kahit natingin nyo mali yung sagot nyo, dito halimbawa sa number 8, mali yung sagot nyo. Pag nagpasok na sila ng another question, dun na kayo mag-focus kasi parang domino yan. Pagka inisip mo yung number 8 na mali mo, magdedire-diretso ka ng mali, ganyan, mabablackout ka na. So, pinilit kong intindihin yung next question. Tapos nung paglabas ko na, tsaka ako tinanong kay Mr. Kim na, nasaan yung parola? Sabi niya, nasa tenon. Sabi ko, mali ako, oh my God. Tapos nung nagdadrive na kami pa uwi, sabi niya, okay lang yan. Isa lang naman mali mo. Hindi naman yata kailangan perfect. Pero feeling ko hindi nga kailangan perfect. Tapos sabi ko, ilang minutes ako nawala. Tinanong ko siya. Sabi niya, nasa 15 minutes lang daw. Pero per head, per tao, ang binibigay nila is 30 minutes. Merong iba-iba eh. Merong iba natatapos agad. Merong iba na hindi natatapos agad. Bakit yung iba sasabihin, bakit sa akin 18 question? Bakit sa'yo, Ellie, 15 questions lang? Bakit sa akin 20 questions? Kasi guys, nagbibigay talaga sila. Like, for example, may halimbawa lang to kasi hindi ko, ako alam kung ilan yung nila. Halimbawa, 10 yung kailangan maitama mo sa 15 question. Halimbawa, 10 lang. Ito, example lang to, 10. Ngayon, nasa pang 14 questions ka na, pero nakakawalong tama ka pa lang. So, mag-a-add sila ng question para makuha mo yung, makuha mo yung kailangan ma-reach. Ganon yung feeling ko hanggat may oras ka pa. So, siguro maganda kung hindi mo alam yung sagot, wag mo nang patagalin. Kasi hindi mo talaga siya maiisip. Para may chance pa yung ibang question. Baka kasi yung susunod na question, alam mo eh. Alam niyo yung nagigets yung sinasabi ko. Halimbawa, yung number 1, di ko alam. Oh my God. Manghula ka ng malapit doon. Para malay mo, tama naman. Pero kung wala ka talagang idea, pwede naman sumagot na, I'm sorry, I don't know the answer. Next question na sila. Ganon. Pero ako wala akong nasagot na I don't know the answer. Pero yun nga lang, yung nagpagulo sa isip ko na nagpuyat sa akin. Alam mo yung alas 3 nagising pa ako. Parang feeling ko, oh my God, bagsak ako dahil sa parolang tinanong, di ko na Tapos yun nga, kinabukasan, di ba? Ito pa ang weird kasi bago ako pumasok, 5 minutes, 3 minutes, papakita ko yung message dyan ni Chanel. Chanel, sa mga nagbablog, sa mga nanonood sa vlog ko matagal, nakilala nyo na naman yung mga Pinay dito, di ba? Si Chanel, isa siya sa mga friend ko dito. Ang sabi niya na panaginipan niya daw ako, kinongrats niya ako. Hindi pa ako na-interview alam niya lang yung date ng interview ko. Siguro iniisip niya din. Kasi sabi rin nung kakambal niya na, uy, bukas interview ni Ellie, ganyan. Kaya siguro nung pagtulog, napanaginipan niya na kinocongrats niya daw ako. Medyo hindi ko alam, mixed emotion ako, parang good news ba to, bad news ba to, ipapasok na ako sa interview room. Sabi ko, di ba, sabi nila, kabaliktaran yung panaginip. Oh my God, tapos yung pagpasok ko, tuyo-tuyo pa yung laway ko, hindi ko alam. Di ba sabi ko sa inyo, hindi ako kinakabahan nung umpisa, pero nung pagpasok, kinabahan ako, pero nung nandun na nagko-Q&A na, hindi na ako kinakabahan, nabibilang ko na nga yung ko eh. Nawala lang ako sa focus, tas hindi ko na siya pilit binilang, sabi ko bahala na, basta mag-focus na lang ako sa tinatanong nila. Kasi kung mag-focus ako sa binibilang ko kung ilan tama ako, di ba baka mawala ako sa Anyway, share ko lang, nakatulong ba? Hindi ko kasi alam kung ano yung mga question nyo or kung may curious ba kayo. Comment nyo na lang sa baba, sagutin ko na lang next time. Pero kung wala naman, okay lang. Share ko lang sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Tayo, mabilis ko na magsalita. Pero ang haba pa rin ng video natin. Hayaan nyo na. Kasi marami talaga akong chika. Parang pag nagkukwento kasi ako, detailed talaga. Anyway, ayun. Shinare ko lang. And gusto ko rin kasi i-document to. Hindi nga maayos yung pagdo-document ko. Pero matagal ko pinaplano to eh. Sabi ko, pag nag-apply ako Korean citizenship, kailangan maayos yung document ko. Kasi milestone to eh, di ba? Yun, thank you for watching guys. Mag-vlog na tayo ulit. Mag-vlog na ulit. Mag-vlog na tayo ulit mga happenings sa aming life. Baka may mga nagme-message na rin kasi sa inyo. Tapos minsan pag nag-upload ako, sinasabi nyo, ang laki na ni Juna Junso. Namimiss na namin, ganyan. Anyway, yun lang. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kits ulit tayo sa susunod ko pang video.